Katungkulan kami at public office is a public trust at sa aming mga kamay nakasalalay ang demokrasya ng Pilipinas. Kung ganito lang din na pwede palang pakialaman ng mga politiko at mayayaman na tao ang aming mga desisyon, bakit pa may Commission on Elections? You might as well just throw it away. Kaya sinasabi ko po, yung mga sumusunod, nag-aapila ako sa senadores at sa mga mambabatas na dapat siguro sa susunod, lahat ng aplikante sa Commission on Elections ay dadaan na sa Judicial and Bar Council para sila ay masuri ang kanilang kakayahan. Kung ang kabagalan ni Commissioner Peregrino sa pagsusulat ay dahil mabagal po siya magsulat, may problema po siya sa kakayahan niya. Hindi siya dapat na komisyoner kung hindi pala siya, hindi niya kayang sumulat ng desisyon sa loob ng 7 o 15 días. Dahil yan po ang rules namin dyan, na hindi dapat sumobra sa 15 días. 20 días na ngayon sobra pa nga. At ako'y magre-retiro, nasa February 2, ang hating gabi. Talaga pong ito, conspiracy ito to defeat my vote. Dahil ako nagboto na ng BQ. Dapat malaman ng tao, si Bongbong Marcos ay convicted of a crime involving moral turpitude. Bakit ba mahirap paniwalaan yan? Mahirap pa paniwalaan yan pag mayaman sila? Bakit ang tao mahirap kumuha ng 10 kilong mangga kinulong nila? Pero ang taong hindi nagbayad ng buwis habang siya'y gobernador, 4 na taon hindi nila kinulong. Hinultahan lang nila. Pero nagbayad ba siya ng multa? Ibig sabihin hindi pa tapos ang kaso niya sa Regional Trial Court na hindi siya nagbayad ng multa. Inamin yan ng kanyang abogado na hindi sila nagbayad ng multa. Yan ba kwalipikadong kandidato para pagka-presidente? Wala siyang respeto sa ating mga institusyon ng demokrasya at justisya. Kaya moral turpitude. Kahit maliit na bata, alam niya kung ano ang masama at anong hindi masama. Offense involving moral turpitude. Kahit maliit po na bata, alam niya na masama ang hindi ka magbayad ng buwis o kaya kumuha ka sa sari-sari store na hindi mo binayaran. Maliban dyan, 4 na taon siyang hindi nagbayad ng buwis bilang gobernador ng Ilocos Norte at anak ng presidente. At nang siya ay makonvict sa Regional Trial Court at sa Court of Appeals, hindi rin siya nagbayad ng multa. Ang kanilang depensa ay nagbayad daw sila ng tax sa Land Bank, sa BIR. Ngunit ang kanilang ebidensya po ay Xerox. At wala silang certified copy kahit binigyan ko sila ng ilang araw na makapagsumite ng certified copy ng kanilang pinakitang ebidensya. Sa nakita kong ebidensya at sa aral ko ng batas, substantial evidence lamang po ang kailangan sa ganitong kaso. Hindi kailangan beyond reasonable doubt dahil hindi naman kriminal na kaso ito. Ito po ay disqualification case na nakakaapekto sa ating lahat na bumoboto kahit na hindi yung bumoboto. Mag-a-affect po ito sa future ng ating mga anak kung sino pong mauupo dyan at mahalal natin. Hayaan nating bumoto ang mga Pilipino, pero dapat kwalipikado ang kandidato. Katungkulan ko at katungkulan ng Commission on Elections na hindi patakbuhin ang diskwalipikado. Ngunit dito ba ito magwawakas? Hindi. Dahil ito'y aakyat sa Korte Suprema. At sinasabi ko na nga, ilabas na natin ang resolusyon ngayon para naman ang boto ko ay mabilang nila. Para naman ang boto ko ay umakyat din sa Supreme Court. Kung talo ako dito, malalaman natin sa Supreme Court kung si Rowena Guanzon ba ay tama o mali. Pag na-disqualify siya sa Supreme Court, tama si Rowena Guanzon. Kung hindi siya ma-disqualify sa Supreme Court, mali si Rowena Guanzon dahil outvoted siya. Ngunit sa puso nyo at nag-aaral din naman kayo ng batas at ebidensya, alam nyo naman kung ano ang tama at ano ang hindi tama. Kaya ngayon po, mag-retire ako sa February 2. Sa Biyernes sa Sabado, meron na akong billboard sa Metro Manila.
labanan ng mali, labanan ng masasama. Hindi po ako tumatakbong senador, pero tumatakbo po ako laban sa mga masasama. Kaya ang mga tao, makapagpili po sila ng kandidato nila. Makapagpili sila ng tama kung meron silang tinatawag nating informed consent. Kwalipikado ba ang mga kandidato? Yan po ay katungkulan ng Commission on Elections. At kung ibibenta po namin yan, masahol pa po kami. There's a lot of pressure on the Commission on Elections, and I think the chairman should now speak up. Chairman Abbas should now speak up because he is the leader of the Commission on Elections. This is not just a matter for the first division to solve. This is a matter for the entire Commission on Elections to solve, and I call on the leadership of Chairman Sheriff Abbas to solve this problem. In fact, the senators are well aware of this. Senate President Soto has sent me a text message that he has issued a statement, and I hope that all the presidential candidates will also issue a statement so that Commissioner Ferolino and whoever is behind her will know that they cannot do this without consequences. You cannot do this in a democratic institution without consequences, because that is unconstitutional. What they are doing is illegal and unconstitutional. This, if the resolution of this first division is not released soon, it is already a violation under Section 3C of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Delaying a decision to favor a litigant is a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and may be a ground for impeachment. So I call again on all peaceful, loving Filipinos not only to pray but to act, to show your protest and your disgust at this delay, to stand up for the truth. Together. Ibig sabihin, sirang-sira na yung institusyon ng Comelec at nahihiya na kami. Hindi pa ba tayo nahihiya nito? Nakakahiya! Nakakahiya! Sobra na. Nakakahiya na ito. Nag-design na tayo pero sabay-sabay. Oh, kaliwaan tayo. Dito sa harap ng katedral, kung saan ang Diyos nakatingin sa atin. Design na tayo. Be losing their confidence sa COMELEC amid this issue. Yun na nga sinasabi ko, my duty is not to protect their reputation. My duty is to protect the people from disqualified candidates. Correct! I don't care about their individual reputation. When we took office, this is a public trust. Correct! If they want, now all of us can resign together. Correct! The people to demand that we all resign together. I call on President Duterte that we should all resign together. Di bali na magdildil ako ng asin. Di bali na uuwi ako sa amin. Kapuntod ng mga magulang ko na mataas ang noo ko. Na ginagalang pa ako ng mga kapatid ko, ng mga mahal ko sa buhay. I call on all of them now, here in the Manila Cathedral. Let us all resign together. Correct! I will forfeit all my benefits. Retirement pension, sino tinatakot nyo? Ako? Anak ako ni Elvira Guanzon at ni John Sixto Guanzon. War hero. Marunong kami magtiis para sa bayan namin. Mag-resign tayong lahat dito sabay-sabay. I'm sorry. Para magdildil kayo ng asin. Dahil ako, hindi ako magdidildil ng asin, sigurado. She may put above all institutions of democracy and
above all, so that the people may have an informed choice in this election, that we should release our resolution now so that the people, including the candidates, may have an informed choice as to who they will vote for. That is the role of the Commission on Elections. That we should be impartial and independent, and we should not favor anyone. And I think for the sake of democracy in this country and the peacefulness of our elections, the people have a right to know if Bongbong Marcos is disqualified or not in the Commission on Elections, and all the way to the Supreme Court as soon as possible. As soon as possible. Salamat po.